Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 301 Kailan ka magpapakasal kay Marshall? Mr. Ortega. Nawala sa dagat ng mga hinahangaan, biglang namataan ni Ivy si Marshall at tinawag ang kanyang pangalan ng may pananabik. Sa sandaling iyon, lubos niyang nakalimutan na nasa pangunahing bulwagan sila ng pagdiriwang ng pelikula, na napapaligiran ng mga sosyalidad at kilalang tao. Palibhasa'y hindi napapansin ng mga mamamahayag na ini-interview siya, sabik niyang itinulak ang mga tao upang maabot siya. Mr. Ortega, hindi mo man lang ipinaalam sa akin na darating ka. Pwede sana kitang sunduin, sabi niya. I was just thinking about calling you to connect. And, oh, the tickets I gave you only cover the general area. Gusto mo bang tulungan kitang dalhin ka? Nakangiting kamakaway, binati ni Brenda si Ivy. Hello, Ivy. Nandito na tayo kay MS Howell. It's all on me for not considering everything. Humingi ng paumanhin si Ivy, sabay tingin kay Marshall. Ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali ay nagdulot ng maraming haka-haka sa mga manunood. Nandito si Ivy sa Terra Nova Film Festival na umaasang manalo ng Best Actress Award, at siya ang nagniningning na bituin sa kaganapan. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng lahat ang kanyang hindi pangkaraniwan na mga kilos. Pero hindi napigilan ni Ivy. Nag-fix ang puso niya. Kay Marshall isang lalaking hinding-hindi niya makakalimutan. Noong una silang magkita, halos malagay sa alanganin ang kanyang kinabukasan, ngunit pinatawad siya ni Marshall. Itinuro sa kanya ng sandaling iyon na ang katanyagan ay hindi dapat humantong sa pagmamataas o pangangibabaw. Kung hindi siya natututo ng pagpapakumbaba, kahit na ang pinakamaliwanag na katanyagan ay maaaring maglaho. Mula sa puntong iyon, itinalaga ni Ivy ang kanyang sarili sa personal na paglago. Pino niya ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte at natutunan ang pagpapakumbaba, na humantong sa mabilis na tagumpay sa industriya ng entertainment. Ang pagkakita kay Marshall sa Terra Nova ngayon ay pumukaw ng halo-halong emosyon sa Ivy, pasasalamat, paghanga, at pag-asa. Kahit na sinubukan niyang alamin ang tunay na pagkatao ni Marshall, hindi niya ito maabot. Tinanggap niya na hindi na siya maaaring magkaroon ng puwang sa puso nito at makatingin lamang sa malayo, puno ng paggalang at pagkamangha. Pagkatapos ng mga taon sa industriya, nakita ni Ivy ang labis na kawalang interes at pagkamakasarili at nasanay na siya sa panlilinlang at pagmamanipula. Ang paghahanap ng kadalisayan ay bihira, at ang cool at malayong pag-uugali ni Marshall ay may matinding pang-akit para sa kanya. Sa kabila ng pakiramdam na hindi sapat sa kanyang presensya, hindi napigilan ni Ivy ang matinding pananabik na makalapit sa kanya. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan nila ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Mr. Ortega. Nawala sa dagat ng mga hinahangaan, biglang namataan ni Ivy si Marshall at tinawag ang kanyang pangalan ng may pananabik. Sa sandaling iyon, lubos niyang nakalimutan na nasa pangunahing bulwagan sila ng pagdiriwang ng pelikula, na napapaligiran ng mga sosyalidad at kilalang tao. Palibhasa'y walang pakialam sa mga reporter na nag-i-interview sa kanya, sabik siyang itinulak ang karamihan upang maabot siya. Mr. Ortega, hindi mo man lang ipinaalam sa akin na darating ka. Pwede sana kitang sunduin, sabi niya. I was just thinking about calling you to connect. And, oh, the tickets I gave you only cover the general area. Gusto mo bang tulungan kitang dalhin ka? Nakangiting kamakaway, binati ni Brenda si Ivy. Hello, Ivy. Nandito na tayo kay MS Howell. It's all on me for not considering everything. Humingi ng paumanhin si Ivy, sabay tingin kay Marshall. Ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali ay nagdulot ng maraming haka-haka sa mga manunood. Nandito si Ivy sa Terra Nova Film Festival na umaasang manalo ng Best Actress Award, at siya ang nagniningning na bituin sa kaganapan. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng lahat ang kanyang hindi pangkaraniwan na mga kilos. Pero hindi napigilan ni Ivy. Nakatuon ang puso niya kay Marshall, isang lalaking hinding-hindi niya makakalimutan. Noong una silang magkita, halos malagay sa alanganin ang kanyang kinabukasan, ngunit pinatawad siya ni Marshall.
Itinuro sa kanya ng sandaling iyon na ang katanyagan ay hindi dapat humantong sa pagmamataas o pangangibabaw. Kung hindi siya natututo ng pagpapakumbaba, kahit na ang pinakamaliwanag na katanyagan ay maaaring maglaho. Mula sa puntong iyon, itinalaga ni Ivy ang kanyang sarili sa personal na paglago. Pinunya ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte at natutunan ang pagpapakumbaba, na humantong sa mabilis na tagumpay sa industriya ng entertainment. Ang pagkakita kay Marshall sa Terra Innova ngayon ay pumukaw ng halo-halong emosyon sa Ivy, pasasalamat, paghanga, at pag-asa. Kahit na sinubukan niyang alamin ang tunay na pagkatao ni Marshall, hindi niya ito maabot. Tinanggap niya na maaaring hindi na siya magkakaroon ng puwang sa puso nito at makatingin lamang sa malayo, puno ng paggalang at sindak. Pagkatapos ng mga taon sa industriya, nakita ni Ivy ang labis na kawalang interes at pagkamakasarili at nasanay na siya sa panlilinlang at pagmamanipula. Ang paghahanap ng kadalisayan ay bihira, at ang cool ni Marshall. Ang malayong kilos ay nagtataglay ng isang malakas na pang-akit para sa kanya. Sa kabila ng pakiramdam na hindi sapat sa kanyang presensya, hindi napigilan ni Ivy ang matinding pananabik na makalapit sa kanya. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan nila ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Aware naman si Marshall sa nararamdaman ni Ivy, pero sa paningin niya, isa lang itong panandaliang kakilala. Kung wala ang presensya niya, baka hindi na niya ito maalala. Ang kanyang buhay ay napuno ng mga babaeng tulad ni Ivy. Habang tuwang-tuwa si Ivy patungo kay Marshall, ang kanyang mga hinahangaan at ilang mga sariwang mukha sa industriya ay nataranta at ibinaling ang kanilang mga tingin kay Marshall. Mabilis nilang napansin na wala itong ipinakitang reaksyon sa masigasig na paglapit ni Ivy, na natiling walang kibo ang mukha nito. Si Ivy ay isa sa mga nangungunang bituin sa Southeast Orientia, na iginagalang sa pagdiriwang na ito. Walang ibang lalaki ang nagpawala sa kanya ng ganito. Sa hindi kalayuan, nasaksihan nina Amanda at Max ang eksena ng may pagtataka. Kilala ba ni Ivy sina Brenda at Marshall? Hindi makapaniwalang tanong ni Amanda, na natagpuan ang pagbabago ni Marshall sa loob ng 7 taon na parehong nakakaintriga at nakakapagtaka. Nakasuot ng mahabang damit at kristal na takong, si Ivy ay nagmamadaling lumapit kay Marshall, na hindi napapansin ang mad-ulash na sahig sa ilalim niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa excitement, at sa kanyang pagmamadali, mas mukha siyang starstruck fan kaysa sa isang celebrity mismo. Si Marissa, na pinagmamasdan ng ekspresyon ni Ivy, ay napangiti ng may kasiyahan. Lumapit siya kay Brenda at bumulong, "Nakita mo ba? Ivy is obviously into Marshall. Let's reveal it later." Tumango si Brenda bilang pagsang-ayon. Bago pa makapagsalita si Ivy, humakbang si Marissa, "Ms. Dickinson, may itatanong kami sa iyo." Sa wakas ay napansin ni Ivy si Marissa sa tabi ni Marshall. Mabilis na humingi ng tawad si Ivy, "Hello, Marissa, Brenda, hindi kita agad nakilala." Nakangiting kinawian ito ni Marissa. "No problem. May itatanong lang sana kami sayo." Lumakas ang nerbiyos ni Ivy. "Ano ito?" tanong niya. Marissa, biting back a grin, bluntly said, "Gusto naming malaman ni Brenda kailan ka magpapakasal kay Marshall." Natigilan si Ivy. Nakatayo pa rin, tinitigan niya si Marshall na may maningning na mga mata, nanginginig sa pananabik. Kabanata 302. Gusto mo akong makita? Bumaling si Marshall kay Ivy na may malabong ngiti habang umiiling kay Brenda at Marissa. "Nagbibiro lang sila. Don't mind them, Ms. Dickinson," mahinang sabi niya. Namula ang pisngi ni Ivy sa kahihiyan nang mawalan siya ng sasabihin. Mabilis na itinama ni Marissa, "Hindi kami nagbibiro." Seryoso ang tingin ni Marshall sa kanya, nakangiti pa rin, at pinaalalahanan siya, "Marissa, hindi ito ang oras o lugar para sa mga ganoong bagay. Si Ms. Dickinson ang bida sa pagdiriwang ng pelikula ngayong gabi, kaya dapat nating pag-isipan ang ating mga sinasabi. Paparazzi could use our words to harm her reputation." Gulat na gulat si Marissa at likas na tinakpan ang bibig niya. "Oh really?" Kinakabahang tumingin si Brenda sa paligid, inaalala kung paanong ang ilang nangungunang mga bituin ay natali sa mahigpit na mga patakaran, kahit na ipinagbabawal.
mula sa dating sa panahon ng kanilang mga kontrata. Kung kumalat ang tsismis tungkol kay Ivy, maaaring nasa panganib ang kanyang karera. She quickly chimed in, "Oo, Ivy, nagbibiro lang kami." Pakiramdam niya ay lumampas siya, ibinaba ni Marissa ang kanyang tingin sa katahimikan, na tila isang batang nahuli sa isang pagkakamali. Samantala, nakaramdam ng lamig si Ivy nang mawala ang kanyang unang pananabik. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, si Ivy, isang profesional sa paghawak ng gayong mga sosyal na sandali, ay nagpakita ng katatagan, pamamahala ng isang mainit-init. Ngumiti. She reassured them with a nod, "It's fine, I appreciate how open you both are. Marissa, Brenda, you both look stunning tonight." Nakahinga ng maluwag sina Marissa at Brenda. Pinili ni Marshall ang hitsura na ito para sa amin. Ito ay mula sa isang tindahan ng Chanel sa komersyal na lugar ng lungsod ng pelikula, at doon din namin ginawa ang aming buhok. Isang kislap ng inggit ang dumaan sa mga mata ni Ivy habang iniisip niya kung gaano kasarap magkaroon ng suporta ni Marshall. Ang kanilang pagiging simple at init ay nagpaginhawa sa kanya, at ang kanyang awkwardness ay unti-unting nawala. Samantala, sinundan ni Allison sina Amanda at Max habang papalapit sila kay Lance, ang saya ng Vic Entertainment. Magalang at sabik na bati sa kanya ni Max, "Greetings, Mr. Lance." Carney, ang direktor ng Luminous Studio sa sangay ng Terranova. "Oh, anak ni Slark," pag-amin ni Lance, bahagyang lumamig ang ekspresyon ng mukha niya nang mapagtantong si Max ay hindi mula sa isang nangungunang sosyal na bilog. "Paano kita matutulungan?" Habang nagsasalita si Lance, damako ang mga mata niya kay Amanda at Allison na nakatayo sa tabi ni Max. Para sa kanya, parang ordinaryo lang ang mga itsura nila, lalo na kung ikukumpara sa mga models at pageant winners sa paligid niya, na nasa ibang level. Si Max, na medyo kinakabahan, ay sumenyas kay Allison at sinabing, "Mr. Lance, ang kaibigan ko dito ay umaasa na makilala ka, kaya dinala ko siya." Sa isang tamad na sulyap, tumaas ang isang kilay ni Lance at hinarap si Allison, "You want to see me?" Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding panghihinayang si Allison. Ito ay naging malinaw na Max at Lance ay hindi magkakilala, at sa presensya ng isang tao affluent bilang Lance, Max ay hindi tila kahit na rate. Lahat ng kanyang naunang usapan ngayon ay tila katapangan lamang. Sa kabila ng pagkabalisa, alam ni Allison ang mas mahusay kaysa sa magpakita ng anumang kawalang galang. Magalang na sagot niya, "Nice to meet you, Mr. Lance. Ako si Allison Ferguson, isang flight attendant sa Southern Airlines. Inimbitahan ako ng mga organizer ng festival na dumalo sa kaganapang ito." Trying to boost her status a bit, she added, "And, well, kaibigan din ako ni Ivy Dickinson." Noong una, hindi interesado si Lance kay Allison. Ngunit ang pangalan ni Ivy ang nakakuha ng kanyang atensyon, at bahagyang lumipat ang kanyang tingin, na kumikinang sa kanyang mga mata. "Kaibigan ni Ivy?" Tanong niya, binigyan ng mas matagal na tingin si Allison. Bagamat hindi niya taglay ang pang-akit ng mga babaeng nakasanayan niya, ang kanyang tunay at medyo kinakabahang paraan. Ginawa siyang stand out ng nakakaintriga. Nakilala ni Lance ang intensyon ni Max, binigyan ni Lance ng isang matamis na ngiti si Allison at naglaan ng ilang sandali upang ipakilala siya sa ilang maimpluwensyang direktor at producer sa malapit. Bilang isang bago sa mundong ito, natuwa si Allison sa karanasan. Napapaligiran ng mga kilalang mamumuhunan at direktor mula sa Southeast Orientia at sa mas malawak na industriya ng pelikula ng Orientia, napagtanto ni Allison na ang pagkonekta sa sinuman sa kanila ay maaaring agad na magbukas ng mga pinto sa pagiging sikat. Nang makita ang makapangyarihan at makikilalang mga mukha, halos hindi makapagsalita si Allison sa kasabikan. After some small talk, Lance shrugged casually and said, "Ms. Allison, magsisimula na po ang opening ng film festival, kaya hindi na ako makakapag-chat pa." Seremonya. Tumigil siya, at idinagdag na may mahinang ngiti, "Pero kung gusto mo, pwede kang pumunta sa villa ko pagkatapos ng festival para sa mas nakaka-relax na pag-uusap."
Ang kanyang ekspresyon ay naging malayo habang hinihintay ang kanyang sagot, na iniwan kay Allison na madama ang kanyang tunay na kahulugan. Ito ay malinaw na inaasahan niya ang isang trade-off kung gusto niya ang katanyagan at tagumpay na kanyang hinahangad. Kabanata 303. Ang mundo ay hindi. Nakaramdam ng pagkabalisa si Allison matapos marinig ang mga sinabi ni Lance. Hindi niya inaasahan na ginawa ni Max at Amanda ang pagpapakilalang ito kay Lance para sa layuning tulad nito. Sa sandaling napuno ng mga pangarap para sa isang magandang kinabukasan, naisip niya na ang pagkikita ng isang tulad ni Lance ay makapagpapaangat ng kanyang buhay. But as it turned out, ang pagpapakilala ni Max ay hindi siya papasukin ng totoo sa mundo ni Lance. Sa halip, siya ay isang tao lamang upang aliwin siya sa isang gabi. Kung ang katanyagan o impluwensya ay magmumula dito ay hindi pa rin alam. Si Lance, na napapalibutan ang kanyang sarili ng mga nakamamanghang babae araw-araw, ay malamang naitapon siya sa sandaling makuha niya. Naiinip. Hindi yun ang kinalabasan na naisip ni Allison. Nag-alinlangan siya, iniisip na umalis, ngunit mabilis na kumilos si Amanda para harangan ang kanyang dinadaanan. Ms. Ferguson, hindi araw-araw ay abot kamay ang isang tulad ni Lance. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang sasabak sa pagkakataong mapalapit sa kanya? Kung aalis ka ngayon, hindi mo na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Max chimed in, Ms. Ferguson, bihira lang si Lance na bigyan ng atensyon ang isang babae. May potential kang ma-promote. Take your chance tonight. Malapit kay Lance, ilang maimpluwensyang direktor at mamumuhunan ang tumanggo bilang pagsang-ayon, sinusubukang manatili sa kanyang mabuting panig. Si Alfie Hersey, isang sikat na direktor mula sa Draconia, ay seryosong hinarap si Allison, Ms. Ferguson, ang flight attendant ng Southern Airlines, tama ba? Dahil magkababayan tayo, prangka ako. Ang mga taong may mahihirap na pag-iisip ay iniisip na ang pagkakaibigan lamang ang magdadala sa kanila kung saan nila gustong pumunta. Naniniwala sila na ang iba ay gagawin silang yumaman, matagumpay, o sikat dahil lamang sa mabuting kalooban. But that's pure fantasy, the thinking of those who want something for nothing. In the real world, everything comes at a price. If you're expecting any gain, you have to be willing to give something in return. Sa palagay mo ba ay makakamit mo kaagad ang katanyagan at kayamanan gamit ang iyong limitadong mga mapagkukunan? Mag-isip muli. Tandaan ito, ang isang tao ay hindi nagtatagumpay lamang sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan ngunit sa pamamagitan ng pagtayo sa balikat ng iba. Kung wala kang koneksyon o plataporma, hindi mahalaga kung gaano katalento sino ang makakaalam. Kung hindi ka handang mag-invest ng kahit maliit na pagsisikap, bakit sa tingin mo ay may ibibigay sa iyo ang buhay? Ang mundo ay hindi nagtataglay ng napakaraming kabutihan, mga patas na palitan lamang. Naiintindihan mo ba? Mr. Lance is already going out of his way just talking to you. If you don't know how to conduct yourself, malinaw na wala kang kailangan para maging malaki ito. Nag-alinlangan si Allison, at sinulyapan ang walang kibo na ekspresyon ni Lance. Sa sandaling iyon, ang mga kahangahangang figure sa kanyang harapan, na minsan niyang hinangaan, ay tila banta ng mga tusong tukana. Naglaho ang paggalang na iginagalang niya para sa kanila, na iniwan ang kanyang panginginig sa pagnanasang tumakas sa tabi ni Marshall, kung saan naramdaman niyang pinakaligtas siya. Pero hinawakan ni Amanda ang braso niya. Allison, tama si Mr. Hersey. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Bago ka pumili, tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Ang katanyagan at tagumpay ay hindi dumarating ng walang pagsisikap. Si Mr. Lance ay maraming mga sosyalidad at kagandahan sa paligid niya. Ano ang iyong iniaalok kung ikukumpara? Kapag naisip mo ito, wala sa mga ito ang mahalaga. Ilang buhay ang nakukuha mo. Kung dumaan ka sa isang ito nang hindi napapansin, nang walang marka, ano ang punto? Mas masahol pa sa kamatayan ang mamuhay na ganyan. Sa ngayon ay mayroon kang magandang pagkakataon, ngunit pinipigilan mo ang mga bagay na walang kabuluhan. Sino ka sa tingin mo? Isang gabi kasama si Mr. Lance, and you could gain overnight fame. Why not take your chance?
Nagpatuloy ang grupo sa paligid niya, walang humpay na itinutulak ang kanilang mga baluktot na argumento. Nagsimulang magulo ang nagsasalungat na isipan ni Allison. Pagkatapos isaalang-alang ito, naisip niya kung ang pagtataya sa lahat ng ito para sa kanyang mga ambisyon ay maaaring mas mahusay kaysa sa pamumuhay sa kalabuan. Gayunpaman, ang tagumpay ay hindi ginagarantiyahan, at walang sinuman ang maaaring mangako sa kanya na ito ay gagana. Pinagmasdan ni Lance ang pagkislap ng kawalan ng katiyakan sa mukha ni Allison, na lalong naging interesado. Halata na siya ay walang karanasan sa larangan ng kayamanan at impluwensya, medyo walang muwang pa rin. Sa pagpapasya na gusto niyang makasama siya ng mas maraming oras, tinanong niya, Allison, narinig ko lang na binanggit mo na kaibigan ka ni Ivy, di ba? Caught off guard, tumango si Allison na kinakabahan. Oo. Nasaan si Ms. Dickinson? Tanong ni Lance na humakbang papalapit. Bago pa makasagot si Allison, umalangaw-ngaw ang tawa mula sa kaliwa, na nakakuha ng atensyon ni Lance. Napatingin siya, nagningning ang mga mata nang makita si Ivy na tumatawa kasama sina Brenda, Marisa, at iba pa. Ang kanyang ngiti ay parang bulaklak sa tagsibol, at sa unang pagkakataon, nakita niya itong tunay na masaya. Hinangaan ni Lance si Ivy mula sa malayo, ngunit palagi niyang pinanatili ang kanyang distansya, protektado ng makapangyarihang luminous studio. Kaya naman, hindi na siya nahirapang umabot ng masyadong malayo. Nakangiti ng mahina sa mga nakapaligid sa kanya. Lumipat si Lance sa direksyon ni Ivy, sabik na sumama sa kanya at sa iba pa. Kabanata 304 na magwala. Nakaramdam ng panghihinayang si Allison habang pinagmamasdan si Lance at ang group head nito. Nakaramdam ng panghihinayang si Allison habang pinagmamasdan si Lance at ang grupo nito na papunta kay Ivy. Paano makikilala ni Ivy na isa lang siyang light attendant? Si Allison ay nagsinungaling, umaasang mapabilib, hindi inaasahang makakatagpo si Ivy ng ganoon kaga. Makalipas ang ilang hakbang, biglang huminto si Lance, may napansin siyang lalaking nakaupo sa tabi ni Ivy. Habang nagbibiro, panay ang pagnanakaw sa kanya ng tingin, puno ng paghanga ang kanyang tingin. Bilang isang makaranasang manlalaro sa mundo ng pakikipag-date, alam ni Lance sa isang sulyap na interesado si Ivy sa lalaking iyon. Sino yung kasama ni Ivy? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Lance, namumuo ang galit sa kanyang mga mata. Hinabol niya si Ivy sa loob ng halos 3 taon, walang pagsisikap, ngunit hindi siya makalapit sa kanya. Palagi niya itong inilalayo, hindi tumatanggap ng imbitasyon para sa hapunan o anumang bagay. Pero ngayon, heto siya, tumatawa at nakikipag-chat sa ibang lalaki. Galit na galit si Lance nang makita iyon. Ang kanyang mga kasama ang mga namumuhunan at mga direktor na kamasid kay Marshall mula sa malayo, nanginginig ang kanilang mga ulo. Mr. Lance, hindi namin siya kilala. Mukhang galing siya sa Draconia. Walang katulad niya ang kabilang sa mga nangungunang bilyonaryo o elite circle ni Draconia, sa pagkakaalam ko, dagdag ng isa sa kanila. Hindi ko rin siya nakikita sa entertainment industry. Sabi ng isa pang tao. Nais ibunyag ni Allison na si Marshall ang taong sumira sa mga Harlow, ngunit ang mga salita ay nahuli sa kanyang lalamunan. Nilinaw ng matataas na opisyal ni Demberoa na hindi dapat ibahagi ang mga detalye ng Dreamscape Bar. Casual. Humakbang pasulong si Amanda, sabik na masiyahan. Mr. Lance, kilala ko siya. He's Marshall Ortega, a former stray. Taken in by my neighbor. May-ari ng soup restaurant ang kapitbahay ko, at ang mother-daughter pair with Ivy Afey ang may-ari. Ang pangalan ng nanay ay Marisa, at ang pangalan ng anak ay Brenda. Ipinagpatuloy niya, 7 taon na ang nakalilipas, isang mahirap, naghihirap na ligaw ang nagpakita sa Marisa Soup Kitchen. Si Marshall iyon. Marshall. Pinapasok siya ni Marisa, at nagtrabaho pa siya bilang waiter sa Dreamscape Bar sa loob ng 2 taon. Tapos, nawala siya, kahapon lang bumangon. Just a low-class nobody. Natawa si Lance sa sinabi ni Amanda. Kung si Marshall ay isang mababang buhay, kung gayon walang dapat ipag-alala. Marahil si Ivy, na napagod sa kasikatan,
ay nililibang lang ang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang taong mas mababa sa kanyang sosyal rango. With a confident smirk, nilapitan ni Lance si Ivy mula sa likod. Ms. Dickinson, you should have told me you were here. Ihatid na kita sa VIP room backstage. Sarap sa usapan nina Ivy, Brenda, at Marissa, nagtatawanan na abandonado, nang biglang may tumawag kay Ivy mula sa likuran. Paglingon nila, nakita nila ang isang pulutong ng mga kilalang direktor at entertainment mogul na nakatayo sa likuran. Lance. Sandaling nagulat, tumayo si Ivy at magalang na tumango. Hello. Mr. Lance, may kailangan ka ba? Gustong hawakan ni Lance ang braso ni Ivy, na nag-udyok sa kanya na kumilos ng katutubo palapit kay Marshall. Bakas ang iritasyon sa ekspresyon ni Lance. Ms. Dickinson, you're the top candidate for tonight's Best Actress Award. Congratulations in advance. Halika, ihahatid kita sa VIP room para uminom. Nakangiting umiling si Ivy. Salamat, pero papasa ako. I'm enjoying the company of my friends right now, you go ahead. With that, bumalik siya sa usapan nila Brenda at Marissa. Si Brenda, na hindi pamilyar sa mga bagong dating, ay nagpatuloy sa kanyang kwento, noong unang dumating si Marshall sa aming restaurant, akala ko siya ay isang refugee. Tumayo siya sa pintuan, nakatingin sa akin at kay Marissa. Nung tinanong namin kung gutom ba siya, nakatayo lang siya, tapos biglang nag-collapse. Nagugutom na pala. Wala man lang lakas magsalita. Tawa ng tawa si Ivy na pailing siya, palihim na sumulyap kay Marshall, na busy sa phone niya. Hindi ba, Marshall? Mapaglarong samandal si Brenda sa balikat ni Marshall, humajijek. Umiling si Marshall. Napakadrama mo. Samantala, nahadyop ng mga mata ni Lance ang dalisay at eleganteng hitsura ni Brenda, ang puting damit na nagbibigay sa kanya ng hitsura na parang lumabas sa isang fairy tale. Ms. Dickinson, medyo maingay ang lugar na ito. Paano kung sumama ka sa akin ng iyong kaibigan sa VIP room? Sinamon siya ni Brenda ng inis na tingin. Hindi mo ba narinig, Ivy, she's not interested, so quit bothering her. Umalis ka dito. VIP room, seriously. No thanks. Nang magsimulang maglapitan ang mga katulong ni Lance, kinaweyan niya ang mga ito, kakaibang naakit ang kanyang puso sa ugali ni Brenda. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, bigla niyang naramdaman ang pagnanasang ibalik siya sa kanyang villa. Sa hitsura at ugali mo, magiging bida ka sa big screen. Sumali ka sa kumpanya ko, at papasikat kita. Sinamon siya ng tingin ni Brenda. Hindi interesado. Binalaan na siya ni Marissa tungkol sa mga taong iyon. Napabuntong hininga si Ivy. Mr. Lance, Brenda's about to start her studies. She's looking to get into acting. Please respect her wishes and go on your way. Bahagyang napawi ang ngiti ni Lance habang pilit na ngumiti. Ms. Dickinson, hindi ko lang nakikita ang apil ng paggugol ng oras sa ilang mga taong walang pera. Pinatay ni Marshall ang kanyang telepono na may inis na tingin. She said she's not going. Hindi ka ba mahihiya na patuloy na guluhin siya? Magwala ka. Kabanata 305 talaga siyang espesyal. Ang mga salita ni Marshall ay nagulat sa lahat ng nasa malapit. Si Lance ay hindi lamang tagapagmana ng makapangyarihang pamilya kundi maging ang magiging pinuno ng nangungunang kumpanya ng pelikula sa Southeast Orientia, at sila ay nasa VIX Film Festival. Sinabihan lang ba ni Marshall si Lance na magwala? Nababaliw ba siya o talagang takot lang? Pagkatapos ng maikling pagkabigla, humakbang pasulong ang dalawa sa mga katulong ni Lance, ang kanilang galit ay handang sumabog sa ngalan ni kanilang amo. Pero, nagtaas ng kamay si Lance para pigilan sila. Ayos lang. Hindi ako magpapaka-level sa isang mababang klaseng tulad niya. Malinaw na hindi siya pamilyar sa aming mga pamantayan sa lipunan. Hindi ko ibababa ang aking sarili na makisali sa kanyang bulgar. Ang iba pang mataas na lipunan na mamumuhunan at mga direktor sa kanilang paligid ay kitang-kitang nakaka-relax, tumatango bilang pagsang-ayon. Lance. Pero halata naman na naiinis si Lance. Ngunit sa harap ni Ivy, ginagampanan niya ang papel na Ginoo.
Sa pagmamasid mula sa malapit, napansin ni Allison ang pagkilos ni Marshall at lalo lamang lumakas ang interes nito sa kanya. Sa kaibuturan niya, hinahangaan niya ang mga lalaking tulad niya matapang, hindi matitinag, at walang sinumang humingi ng pabor. Bagamat may napakalaking kapangyarihan si Marshall, hindi niya ito ipinagmamalaki. Maaaring isipin ni Lance na si Marshall ay isang ignorante at mahinang tao, ngunit siya ay lubos na nagkamali. Si Allison at Brenda lang ang nakakaalam ng nangyari sa Dreamscape Bar kagabi. Habang ang Vic Entertainment ay isang pangunahing manlalaro sa industriya ng pelikula ng Southeast Orientia, hindi ito katugma sa maimpluwensyang Harlow Group, na may kapangyarihan sa politika, militar, at maging sa ilalim ng lupa. Mag-isang binuwag ni Marshall ang Harlow Group. Ang negosyo ng pamilya ni Lance, isang bagong dating na mababaw ang pinagmulan, ay walang katumbas. Inakala ni Lance na hindi siya mahahawakan, ngunit hindi niya alam kung gaano siya kawalang halaga kumpara kay Marshall. Kung patuloy siyang mag-uudyok ng gulo, ang pagdiriwang ngayong gabi ay maaaring maging kasing gulo ng mga kaganapan sa Dreamscape Bar kagabi. Napabuntong hininga si Ivy, naalala ang unang pagkikita nila ni Marshall sa Draconia. Siya ay natama ng paggalang na ipinakita sa kanya ng Leonardo at ng mga shareholder ng Luminous Studio. Pagpaparamdam sa kanya kung gaano siya kalakas. Ang ilang mga tao, na umaasa sa kanilang katayuan sa pamilya, ay gustong ipakita ang kanilang impluwensya nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Hindi nila akalain na balang araw, ang kanilang pagmamataas ay maaaring dumating sa isang matarik na halaga. Gustong iwasan ni Ivy ang anumang drama ngayong gabi at may sasabihin sana siya para mabawasan ang tensyon. Bago pa man siya makapagsalita, si Alfie, isang kilalang direktor ng Draconia, ay humakbang. Dahil sa pagkairita ni Lance, nagpasya siyang punahin si Marshall para manalo ng pabor. Young man, panimula niya. Mr. Lance graciously wants to help your friend break into the entertainment industry and give her a real chance at success. But you're showing such disrespect, it's really appalling. You may not realize what a rare honor it is to catch Mr. Lance's attention. Para sa mga taong katulad mo, ang ganitong pagkakataon ay isang tunay na pribilehyo. Sa sandaling iyon, hinampas ni Marshall si Alfie ng husto sa mukha, at ang mabigat na direktor ay natisod pabalik, nagkalat ang mga ngipin habang siya ay nahulog. Gulat na napanganga ang lahat habang kalmadong pinupunasan ni Marshall ng tuwalya ang kamay niya. Walang karapatang bastyusan ako ng mga taong katulad mo, sabi niya. Umiling si Ivy. Ang komprontasyon na kanyang kinatatakutan ay sa wakas ay sumiklab. Sa nakakabinging katahimikan, sumugod si Amanda, galit na sinaway si Marshall. Are you out of your mind, Marshall? How dare you hit Mr. Hersey? Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng kawalan ng paniwala sa lahat. Ang pag-resort sa isang pisikal na paghaharap sa gayong formal na setting ay hindi narinig. Sa mataas na lipunan, ang mga usapin ay inaasahan na maingat na ayusin, anuman ang mga personal na tensyon. Lumagpas na sa linya ang sampal ni Marshall habang si Alfie ang bisita ni Lance. Ang paghampas sa kanya ay, sa katunayan, isang direktang insulto kay Lance. Ang magalang na ngiti ni Lance ay agad na nawala, napalitan ng isang steely glare. Nang makikialam na si Ivy, tinuro ni Lance si Marshall, malamig ang boses. Just because I held back earlier doesn't mean you can act whatever you like here. By hit someone, you've crossed the line. Sino ang nagdala ng hindi sibilisadong tulad mo sa dome? Mabilis na tugon ni Ivy, Mr. Lance, please calm down. Ako ang nag-imbite kay Marshall at Brenda. Kumunot ang noo ni Lance. Paano sila nakapasok na may mga tiket para sa pangkalahatang lugar? Sa hindi kalayuan, si Annie, na nakakita ng alitan, ay napansin si Marshall na may kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Espesyal talaga ang lalaking ito. Mabilis siyang naglakad at sinabing, Mr. Lance, ako po ang nagpapasok sa kanila sa loob. Magkaibigan tayong lahat dito, kaya huwag na nating palakihin ang mga bagay-bagay. Hindi ba pwedeng i-drop na lang natin? Ihulog mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Lance.
Ani, ipaliwanag mo sa akin kung paano mo iminumungkahi na i-handle natin ang bagay na sinaktan si Mr. Hershey.